Okay, kita ba ang screen, guys? Type Yes. naman dyan ng 1. Type ng 1 kung nakikita ang screen para makita ko sa chat box. Okay, si ma'am. Recorded. Yes, recorded po ito, sir. Recorded po ito, ma'am Edna. Okay. So, kita naman ang screen. So, punta tayo sa packet option. Okay. This is packet option, di ba? Okay. The topic is how to navigate. Okay, I will, tatanggalin muna natin lahat ito. Okay. Punta tayo sa normal. Mga normal na mga canvas. Okay. So, this is packet option. Okay. So, ito, tatanggalin din natin. Dito natin makikita lahat. Ito, pagpunta natin dito first time, currencies, click natin ito. Lalabas ang lahat ng currencies, OTC. Para hindi mahirapan guys, example, USD GPY. USD GPY. Type nyo lang. O, ayan, di ba? Sundan nyo lang yung cursor ko. And then, mamimili na kayo dyan. Para hindi na kayo mahirapan mag-navigate. Ganun. Mag-ganun pa kayo. Di ba? Mahirap yun. Type nyo lang. Example, USD JPY. Lalabas na yan. Okay? Yan ang under sa currency. Sa cryptocurrency naman, ito. Commodities, stocks. Basta the important thing is maglaro kayo, mag-trade kayo ng 90% pataas. Huwag yung maliliit kasi sayang ang oras. Example, kung matalo kayo, ganun pa rin. Ang talo niya is $1, $1. At least, pag nanalo kayo, hindi masasayang yung oras, malaki. Yes, di ba ang balik. And then, ito yung candles. Ito yung gamit natin ngayon, normal candles. Okay? At saka, ito ang bars. Tama? Pinakita na ito doon. Heiken-Ashi. Tapos, line. Ayan. And then, balik tayo sa candle. Enable timer. This is very crucial. Important talaga to guys. Kasi nakikita nyo dito, etong time, etong current candle na tumatakbo sa ngayon. Di ba walang time? Hindi natin nakikita kasi walang time. Okay? Kailangan natin i-enable yung timer dito para makita natin, ayan. Naka M1 siya, so it means 1 minute. May purpose talaga yan. Kasi kung 15 seconds, makikita natin 15 seconds. That's the Sir, important. sir, pwede lakasan mo yung boses mo, sir, yung speaker mo kasi mahina yun sa akin eh. Oh, okay. Sino to? Si Lakasan mo Chassis? konti, sir, konti lang. Okay. Ganyan daw, sir. Okay. Ibalik tayo. Dito sa taas, dyan ang real at saka demo. Pansin nyo ang demo ko, bumaba. Kasi I'm experimenting something doon sa dinedevelop kong AI. Okay? Hindi nyo pa natatanong, nagde-develop ako ng AI for binary option. Kaya lumiit yung balance na, teka muna, let me see sa Zoom. Parang may pumapasok. Okay, sige, balik tayo dun. That's why lumiit yung tawag na ito. Yan. Balance ko. At saka sa reel ko, yan, dito makikita ang reel. Okay? 0 pa yan. Kasi hindi ko pa yan nilagyan. Hindi kasi nagmamadali. Okay. Dito sa trades, pag nag-trades tayo, dito sa trades, dito sa open, walang makikita kasi wala tayong current trade. Makikita natin yan dito sa close. Okay?
Ganyan lang. And then, balik tayo sa demo. Etong signals, parang AI din to eh. Wag na wag kayong kukuha ng signal dyan. Talo yan lahat. Yan. Talo yan. Don't use that. Maybe one time, two times mananalo, pero babawiin din yan. Talo pa rin kayo. Okay? Don't use this. I don't recommend that. Social trading. Wow. Ano yung social, sir? Ano yan? Social media? Wow. Nakita niyo ito dito. Ito ang mga top ranking traders ng packet option sa buong mundo. Pag example, ito si user 88144777. I-click natin yan. Makikita natin ng statistics niya. Okay? Statistics niya today, yan, nag-trade siya today 119 trades. Profitable trades niya percentage is 35%. Turnover niya is 87,000. Wow, ang galing. Trading profit niya is 11,292 ngayong araw na ito. Max trade niya, maximum trade niya is $3,000. Minimum trade is $1. And maximum profit niya ngayong araw na ito is 2,760. May cuts pa yan, guys. Punta ka dito sa social statistics. Okay, yan ang makikita mo. Total followers niya. Bakit may followers siya? Explain ko mamaya yan. Current followers, rating, saka mga gems, mga reward niya. Yan. Itong followers niya, yan ang nagpa-follow or nagka-copy sa kanya. Kasi dito sa packet option, pwede ka mag-copy. Example, ako, you can copy me. Lahat ng trades ko, automatic nakaka-copy trade kayo sa akin. Kahit natutulog pa kayo, yung account nyo, nag-trade kasi nakaka-copy trade kayo sa akin. Pag nag-buy ako ng USD GPY, USD GPY din ang trade nyo dun sa account nyo. Kasi you are copying my trades. Nakaka-copy kayo. Okay? Achievements. Ito mga achievements. Yan, mga achievement ng isang traders. Pwede nating i-watch yan. Hindi pa ako makaka-copy kasi sabi dito is add money to your account in order to copy trades. So, hindi pa man ako naglagay. So, pwede ako mag-watch muna. Hindi pa muna ako pwedeng mag-copy. Okay? That's copy trading. Pag tinatamad kayo mag-trade o hindi kayo marunong mag-trade o hindi kayo sure sa trade nyo, hanap kayo dito ng magagaling na mga traders and you can copy them. Okay? Pero may isang specific topic tayo sa copy trading. Kasi hindi basta-basta agad-agad copy ito. Copy agad. No. Tuturuan ko kayo how to copy, how to select a trader based on their statistics. Okay? Ibang topic naman yan. Okay? Sa Express trades, ito kadalasan hindi na ito nagagamit ng mga baguhan lang. Ang gumagamit nito is yung mga medyo advanced na sa Express trade. Ibang topic naman yan. Tournaments, pag gusto mo mag-join, ganun ka nakagaling, may tournaments, may mga rewards, 250, gano'n. May mga rewards yan. Pending trades. Okay, eto, pending trades. Maganda din to. Pero pag newbie, medyo, at saka hindi ka masyadong kaya, hindi mo ito masabayan. Example, ang price natin ngayon is, di ba, is eto sa baba. 113.308. Yan, oops, tumaas na naman. Tapos ilalagay mo dito example sa price. Gusto mo mag-buy na ang price ngayon is 113.327, pataas pababa. Example, nag-copy na gusto natin mag-trade sa 113,400. Ilagay natin dyan dito
Just follow my cursor, guys, ha. 113,400. And then, buy. Buy. Yan. Pag umabot ang price ng 113,400, yan, kita nyo yan, oh, yung green. Diba? May green. May green dyan, diba? It means may naka-pending trades tayo dyan. Pag aabot dyan yung price natin ngayon is 113, 3 point something, 311, 17. Yung binili natin na price, sa pending price natin is 113,400. Pag darating ang price dyan, automatic execute yung trade natin na buy. Andito. Yan. Buy yan. Pwede din tayong mag-sell. Excuse me. Sensya na, guys. Pwede din tayong mag-sell. Okay? Walang problema. Pwede mag-buy at the same price, 113,400. Pwede din tayo mag-sell ng 113,400. Basta aabot ang price dyan. Ang price ngayon is, sundan nyo yung cursor ko, di ba? Oh, eto, cursor ko. 1132 something, di ba? Pag umabot dito sa price natin na pending price na binili natin is 113,400, automatic mag-execute yung trade. Okay? That's the meaning of pending trade. Now, hotkeys. Okay. Ito, pwede nyo i-activate para hindi na kayo mag-click dito. Buy. Ang buy is W sa keyboard nyo. I just done to sa mobile, parang walang sa mobile. Sa computer lang at saka laptop. Kasi advisable naman talaga computer or laptop kasi mas malaki yung screen eh. Makikita mo lahat ng screen. Okay? And then full screen. Yan. Full screen. Yan ang full screen. Then dito, market. Yan. Kung gusto ka may bilhin ka sa market, malaki ang pera mo sa reel, pwede kang bumili dito. Actually, itong mga gems, guys, yan, may gift daw ako. Char lang. Itong mga gems, guys, may mga specific na mga gamit yan. Actually, may gem talaga na pwede mong ipagpalit sa market para mabawi mo yung lahat ng mga losses mo. Diba? Totoo yan. I've been there. Kung ganun na talaga ka, high ang level mo. Kasi by level dito eh. May level beginners, may newbies, beginners, may gurus, may master, by level yan. Dito nyo makikita sa market yung mga achievements nyo. Mga gems. Dito naman sa achievements, dito nyo makikita yung mga achievements nyo. Yan. Bago pa yan yung sa akin, okay? Wala pa masyadong achievements kasi bago pa ito, wala pang reel. Hindi tulad ng isang account ko na na-block last week lang. Wala pa masyadong achievements. Dito, history, makikita nyo mga achievements nyo sa history. Yan, anong mga natanggap nyo mga bonuses, mga ratings. Yan. And then, chat. Pwede kayong makipag-chat sa mga traders all around the world. But, hindi kayo pwede mag-chat kung wala pa kayong reel. Tulad ko, 0 pa, hindi pa pwede mag-chat. Okay? Makaka-chat kayo sa support lang. But, pag naka-disable ang support, tulad nito, disable tong support, hindi ako makapunta dyan kasi naka-disable to eh. Naka-disable to last yan, hindi na. Support is closed. Disable na yan. So, chat lang ako. Pero hindi ako makapag-chat sa support kasi nga wala pa akong reel. Okay?
Sana tayo, punta tayo sa chat. Sana yung chat. Yan. Pwede tayong mag-tanong dyan. Ayan, no? May mga chat dyan lahat. May mga nagchat-chat dyan all over the world. Pwede kayong magtanong dyan. May mga expert na sasagot dyan. Sa finance, deposit, alam naman siguro to, withdrawals, history. Ito, dito makikita lahat ng mga history nyo, sa withdrawals nyo, sa sa withdrawals, cashback, promo codes, dito lahat makikita. Okay? Deposit. Yan. Saan pa? Yan, promo codes. My Safe. Etong My Safe, guys, mag-invest kayo dito. Kumbaga, may ilalagay kayo dyan per year, 10%, choose a safe, 10%, 7%, 10% ang pinakamalaki. Within 12 months or let's say 3 months. Maglalagay kayo dyan. Kumbaga parang patutulugin nyo yung pera nyo. Example, 10% sa 12 months. Magkano? Total income, 4,906. Okay? Pag 3 months natin, tingnan nyo to, magbabago tong 4,906. Okay? 3 months. Ayun, 965. Safe yan, guys. Kung ang deposit nyo ay $50,000. Okay. Let's say, 1,000. Let's say, $100. Total income mo is $2 within 3 months. Yan. Yan ibig sabihin yan, guys. Okay? So, parang may... Okay, wait lang, guys. May chat. Yes. May mga gems kasi as you go along the way, sir or ma'am, as you go along the way, ma-detect ng system kung ano ng level mo. Kaya binibigyan ka niya ng mga reward sa gems. Okay? So, naintindihan na ang safe. Saan na tayo? History, withdrawals, okay na yan. Finance, profile, security, trading profile. Kita nyo to dito siguro. Loading tayo eh. Trading profile, wala pa. Plain pa talaga kasi hindi pa ako nagsisimula dito sa link nila Giancarlo. I never trade kasi hindi pa nga nalagyan ng reel. Kasi hindi ko pa lalagyan yan kasi hindi pa trade. Kumbaga, tinitingnan ko pa. Okay? Quick trading, shares trading. Etong Forex MT4 real account at saka itong demo, kung magpo-Forex kayo, that will, I'm sure, tuturuan ko kayo niya ng Forex. Tuturuan ko kayo in the near future kung paano at paano kumita sa Forex, how to execute signals and how to input signals sa ating MT4 at saka sa MT5. Okay? Finance, quick trading, alam na naman natin to, di ba? Finance, withdrawal, siguro. Quick trading, balik tayo sa quick trading. And I will show you something, okay? Wait lang. Wait lang. Okay, I will show you something. Okay. Pansin nyo guys, ito ang ay dito pa tayo sa settings pala. Okay, settings tayo, okay? Normally sa settings, mayroon dyan dito sa kabila yung AI. Yan. I-off nyo yan guys. Punta kayo dito, di ba? Sundan yung cursor ko. Kasi delikado ito eh. Itong AI trading, pag na-click mo to,
Talo ka always yan. Walang panalo dyan. Tulad din yan yung Telegram na AI nila. It is designed to lose us. Talo talaga, always. Kaya para hindi ma-emergency or magkamaling mapindot, punta ka dito sa settings. Okay, sundan ng cursor ko ha. Okay, settings, trading mode. Dito ka sa classic para mawala yan. Okay, tingnan nyo, nawala, di ba? Classic mode ha, pag gamit nyo computer or ano pa man, okay? Language, of course, English. Sound control, pwede i-off or i-on yung narinig yung click-click, yun. Tapos yung theme. Normally, ito ang theme natin. Yan. May picture na mga mountains. Okay? Pwede natin yan i-off. Dito sa enable background image. Okay? Pwede, naka-blue theme, pwede din light theme. Yang maputi, ganyan. Kaso ako, ayoko ng maputi kasi medyo nasisilaw. Okay, so doon tayo sa blue theme. Tool tips, hindi na masyado to kailangan. Ito yung dito sa gilid ata. Ayun. Mga, pansin nyo ito guys, so, itong mga question mark, yan ang mga tool tips. Yan. Tanggalin natin ha, dun sa tool tips. Pansin nyo, nawala. Oh, di ba? Tool tips is, kumbaga tips. Kumbaga, nagbibigay ng mga tips kung ano yan. Ano yung amount, ano yung payout. Di ba? Indicators. Pwede actually hindi na to masyadong importante kasi may indicators man dito. Pwede i-on, pwede rin i-off. Okay? Pwede i-on ang market watch, gym lottery, ganyan, pwede. Pero hindi naman talaga masyadong nakaka-apekto sa trading natin. Kasi kumbaga yan, mga charts, mga chart lang yan. Chart, optimize chart, always optimize your chart. Use chart setting to tune the rendering preferences. The page will be reloaded automatically. But kung mahina ang signal nyo, pwede nyo i-off na lang ito. Okay? Pag mahina ang signal ng internet. Time zone. Of course, time zone tayo. Pwede nating i-off yan. Mamili tayo ng ibang time zone. Kung may sinusunod tayong example sa Telegram na master natin or mentor natin, sabi niya 10, minus 10 UTC yung time zone ko. So, sundin natin yan. Pwede yun. But, as of now, we are all newbies. Stick muna tayo sa time zone natin na 8. Kasi 8 tayo eh. Kaya ayun, nag-loading siya. Diba? Nag-load yung whole chart. Kasi na Islamic account. Pag na-on natin to, ang mawawala sa atin ng mga asset is yung my NCD. Yes, yan. Yung may mga kapatid tayong mga Islam, gaya ko, Islam ako, so pwede kong i-on yung Islamic account. Pero usually hindi ko na-on. Ganyan lang. Bago lang yan, this year lang yan na last quarter na, second quarter na offer ng option niya. Islamic account. So, ano pa ba? Help. Support. Reviews. Okay. Tama na ito. Kumbaga understandable naman ito. May mga reviews, support. Pero guys, don't forget to chat. Dito sa chat, basa lang kayo dito, marami kayong matututunan dito ng mga, lalo na mga problems, kaya nito, my withdrawal is showing in Q2, so how much time will it take? Yan. May mga advices dyan, nag-a-advise sila, kung may problema ka, matagal mag-reply yung support, pwede ka dito mag-tanong at sasagot yung mga yan. May mga master pa dyan na nagtuturo mismo. Okay? So, ano pa ba? Ito. One chart. One chart yung gamit natin dito. Gawin natin two chart na horizontal. Yan. Dalawang chart na, di ba?
American Express sa taas, CHFGPY sa baba. Okay? Pwede rin gawin mong vertical. Yan. Ginagamit lang to guys sa isang specific technique. May technique akong apat na chart talaga ang gamit. Ito, ganito, apat na chart. Yan. May technique ako na apat na chart ang gamit. Iti-trade mo yung apat na lahat na chart. May technique ako na ganyan. Yan ang purpose ng chart. Usually is gumagamit lang yan yung mga may technique na pang-apat na chart, tatlo, dalawa. Usually tayo is single chart. And then ito is hindi na masyadong ginagamit to eh. Ito lang. Of course, kung ganun na kayo ka master mag-analyze ng market, lalagay kayo ng mga ganyan, sample. Yan ang support and resistance. Yan. Yan ang support and resistance. Anong ibig sabihin yan, sir? Advanced na yan masyado na learning. At saka example, let's say, trend line. Para malaman mo kung ano ang trend. So, ganyan, uptrend. Uptrend yan kasi, bakit? Yan o, tingnan nyo ha. Yan. Kasi, yan. Yan ang uptrend. Pataas yung chart natin. Okay. I will delete all. And then, dito of course, indicators. And then, dito, alam na natin. Okay? Pero pwede nyo i-custom colors yung mga candles nyo. So, usually ako, okay na yan. And then, I will show you something, parang wala naman. Okay, I will show you something, magti-trade ako, okay? Lagay tayo ng mga asset. Maglagay kayo ng mga asset dito sa taas, guys. Sundan nyo lang cursor ko. Dito sa taas, click nyo yung star. Paglagay nyo, okay, di ba? Malalagay na siya. Okay. I-click nyo yung asset para lagay dyan sa dyan sa chart yung mga candles. Okay? Magte-trade ako guys and watch my trade. Okay? And then explain ko sa inyo, sir, bakit ganun ang trade mo? Diba? Wait lang, demo tayo kasi wala pa tayong funding. Nagtataka kayo, sir, bakit 9,000 lang yung demo mo? What happened? Yes, I'm experimenting kasi. Kasi may dinedevelop akong AI ng binary. So, kaya ayun, medyo bumaba. Okay? So, magti-trade ako guys ha. Lagay ako ulit kasi nawala. Kasi iba yung doon, pag nakalagay ka, pag lipat mo sa desktop, sa demo, mawawala naman yun kasi sa reel mo yun linagay. Okay, I will trade guys sa hanap ako ng opportunity. Ito yung sabi ko sa inyo na nagtitrade kami without using any indicators. Okay? Si Ma'am Catalina, alam niya na to. I don't know pa. Parang andito si Ma'am Catalina. Alam niya to na klase na trade kasi naituro ko na to sa kanya. Ang trading guys is patience lang talaga. Huwag madaliin kasi madali mawawala yung pera natin. Take time to analyze the market and be patient. Patient is the key. Tayo.
Patience lang talaga, guys. Kaysa naman maubos yung pera, di ba? Dapat patient para sure shot yung trades natin. Ganyan talaga sa trading. Dapat patience. Wait. Ganito kami guys, nagte-trade kami without using any indicators. Ito ang tinatawag na price action at saka yung order blocks. Nagtataka kayo, paano niya ginagawa yan? Darating din tayo dyan guys. Ito, opportunity ito. Tingnan natin kung mananalo tayo. Kasi ang market very unpredictable, very volatile. Walang perfect. Kahit mga pro natatalo. Okay? Ayan, nag-trade na ako. Naka-up position ako. Tanong nyo, bakit kaya nag-up yun? Wala namang indicator. O bakit kaya nag-down yun? Wala namang indicator na sinasabi na up or down. Oy, talo. Wait lang natin. Ganyan talaga. That's life. That's market. Ganyan talaga ang market. Pero I guess tataas pa yan. Tataas pa yan, guys. Whoa! Mahina ang galaw ng candles. Oh, ayun, pumasok. Pero grabe, almost. Tingnan nyo ha. Taran! Oh, 5 points lang guys. Pumasok yung trade natin, nanalo yung trade. Tapos, I know what's your question. Bakit sir? Bakit ganun? Hindi ka gumagamit ng indicators, hindi ka gumagamit ng anong, yes. Ganyan kami mag-trade guys. Hindi nila tinuro yan sa atin. Tapos, may isa pa tayong concern. Okay, wala na. Ito, napag-usapan namin ni Sir Brave kanina. Bakit, maraming question doon sa GC natin, bakit daw tama na yung setup ng mga indicators? Bakit natatalo pa rin? Okay? So, paki-unmute Sir Brave para ikaw na mismo mag-explain sa kanila which is tama din naman. Okay? Sir Brave, paki-mute. Hello po, sir. Yes. Yes. Good evening. Clear po ang button po, clear? Yes, very clear, sir. Go on. Okay, good explain evening mo. po. Actually, explain mo sa kanila. kagabi ay talagang nag-demo ako hanggang inabot ako ng ilang oras sa kakademo. So, check ko, ina-analyze ko yung aking trading kung paano ba ito mag-workout. Hanggang meron ko napansin kasi na tanong dito sa ating GC na I forgot yung name nung nagtanong na yun. Ang sabi niya, nag-trade siya up o nag-buy siya, nag-buy. Tapos, dire-diretso, tama naman. Lahat green hanggang mag-expiration time. Lahat green, lahat ay buy, okay. Perfect. Pero, ang tanong niya, bakit daw pa rin siya ay loss pa rin? Loss pa rin daw siya. So, inisip ko, bakit nga ba? Actually, nangyayari din sa akin ngayon na tama naman yung ginawa ko. Sa expiration time ay dumating din mo siya hanggang buy pa rin o green pa rin yung tumatama hanggang matapos yung time niya, pero loss pa rin. Now, I realize, dyan po, tingnan niyo po inyong mga packet option ninyo. Dito kayo Ito kay tumingin sir. sa packet option ko. Ito kay sir na lang pala, kay sir na packet option. Makikita niyo po ito, meron gumagalaw, yan. Yes, eto gumagalaw. Yan, Yan ang current. Yan. Yan. Ang tawag dyan na, actually hindi ko po alam yan, si sir lang din nagsabi sa akin na ay current price. Yeah. Na hindi tinuro sa atin sa Jumpstart.
yung ng jump start, Jumpstart. hindi tinuro sa atin. Yes. Yan pa rin pinakamahalaga pala sa lahat na dapat natin maunawaan. Dahil once na tayo ay mag-buy, kailangan itong line na yan, yung horizontal line na yan, dapat yan ay above, above dun sa buy mo. Once that ay Yes. nag-below, at tatapos sa expiration time, Ano? talo. So, ganun pala po yung nakikita ko dyan. So, inulit ko. So, nag-buy ako, then yung horizontal line na yan, o yung sabi natin current price na yan, tumaas siya, Yes, itong panalo. gumagalaw. Yan gumagalaw na yan, lagi siya tumataas, up, above dun sa pag-buy natin. Di ba po kapag tayo nag-buy, mayroong tuldok? Yes. Di ba po, di ba? Once na tayo nag-buy o tayo nag-sell, mayroong tuldok siya. So, kailangan kapag nag-buy tayo, lampas dun sa tuldok. O same din sa sell, ganoon din po yun. So, ganun pa dapat po sistema hanggang matapos ang ating expiration time. Kailangan matapos ang expiration time na above doon sa tuldok na ating binay or Ating sa ating binili. sinel. Ating Yes. binili. Yes. Doon sa price Binili, na binili or binenta. binenta. Opo. Kaya, Anyway, sir, kasi, excuse me. Anyway, sir, yes, sir. excuse me. Explain ko yan mamaya doon sa may do-drawing ako para mas mag-gets pa nila. Okay? Okay, Yes, sir. Thank you very much, sir. Yeah, Sana po continue, sir. maliwanag sa mga kasamahan natin. Kasi naging ano ko din yan naging worries ko din nga, ba't nga ba? Tama naman yung ginawa ko. Dahil sa atin, yun din ang tanong nila, bakit nga ba ganun? Yes. Tama naman yung ating ginawang pagpindot hanggang matapos yung expiration time, green pa rin. So, dapat panalo. Yun pala, hindi nila mapansin yung current price ay bumagsak na, kaya talo tayo. Dapat pala, manatili siyang nakataas above dun sa buy natin, yung current price na yan, yung horizontal line na yan, hanggang matapos, yung gumagalaw na yan, hanggang matapos ang time natin. So, dapat po ganun yung sistema. Dapat ganun po yung ating system. Kaya, doon po so ngayon po ako, nag-trade po ko ngayon, sir, dalawang titingnan ko na lang. Yung RSI at saka itong current price na to, na horizontal line. So doon po ako, as of now, doon po ako nakafocus ngayon kasi doon ko po nakita sa sarili ko na mas effective for me, sa akin, personal. So, yun lang po aking masasabi lang, sir. And I hope ay makatulong din sa iba, sa mga kasama natin dito. If hindi mayroong question o hindi maliwanag, ay pwede mo din sila mag-PM o mag-comment para ma-explain pa further. Okay, may i-illustrate ako para to explain Sabi nga sa meron siyang PowerPoint. Yan, very good, sir. Thank you. Illustration, mag-illustrate tayo dito. What is for candlestick? Ito. Mas mabuti ang may illustration para mas maintindihan nila. By the way guys, ito, what is candlestick? Ito ang iba't ibang uri ng candlestick. Okay? Bonus ito ha. Wala ito sa plano pero I will tell you. Kasi na-open na natin. Ito is hammer candlestick. Yan. Pag na-memorize nyo ito guys, alam nyo na anong susunod. Pag nakita nyo yan, bang! Alam nyo na pataas yung candle. Potential direction, up. Yan ang hammer candle. Okay? Ito naman ang inverse hammer, baliktad na candle. Position, potential position, direction, up. See? Ganyan mag-trade yung mga pro guys. Pero sila doon, hindi nila itinuro yan because I don't think na alam din nila. Kasi para sa akin, wala pa akong, actually guys,
sa pagmamayabang, wala pa akong, kahit ako hindi pa ako pro, wala pa akong na-met ng mga pro na mga binary traders ng mga Pinoy. Pero yung mga mentors ko, international pro talaga sila. Pero mga Pinoy, may alam lang ata sila doon. Pero I don't think na ganun sila ka-pro. Okay, let's go. Ito, Morningstar. Yan. Ito yung Morningstar pa. Yan, Morningstar. Yan tawag dyan, Doji. Doji candle. Morningstar pa ganyan ang formation. Ito, 3 white soldiers. Yan, 3. So, alam mo na, up yan. At saka guys, yung mga buntot, may ibig sabihin yan. Explain ko yan mamaya, okay? Yan, hanging man yan. Yan, naghang, parang nagpakamatay, nagpiktik, di ba? Shooting star, o di ba? Shooting star. Parang star na galing dun sa itaas ng langit, sa langit, di ba? Papunta sa baba, kaya shooting star. Bearish engulfing. Yan. Ibig sabihin ng bearish engulfing, engulfment ng jump. Nag-jump siya sa bearish candle. Bearish candle is pulang candle. Bullish candle means green candle. So, bearish engulfing. Nag-engulf. Nag-jump siya, kumbaga. Okay? Evening star. Ito, evening star. Ay, yun ang evening star pala. Yan, evening star. Kanina, morning star. Okay? May mga ibig sabihin kasi yan, guys. Pag yan, evening star. Potential direction, baba. So, tama, di ba? Bababa yung market. Okay? So, explain ko na yung kang sir, ha? Kuha muna ako ng candle dito, sample. Sample ko dun kasi wala akong pang-sample. Okay, copy, paste ko dito para makita nyo, okay? Yan, palakihan natin. Palakihan natin and then cut. Tansya ka na guys, wala akong nagawa na PowerPoint. Okay, eto na lang. Basta list your question at sasagutin natin yan lahat. Explain natin yung in-explain ni sir. Okay. Lagyan natin ng lines. Lakihan natin para siya makita sa ng lahat. Yan. Example. So, example, ito yung moving. Ito yung current price. Okay? Current price, ito. Nagmo-move siya up and down. Diba? Right? Okay. Ngayon, tayo again. Mas mabuti guys, unaon natin to para 2.0. Para mas maintindihan talaga kasi may mga question, bakit sir, tama naman yun, di ba? Tama na yung ginawa ko sir, tama na yung mga moving average ko, bakit natalo pa rin ako? Okay. May explanation yan, tama yung sinabi ni sir. Sir Brave. Kita natin ang mas malaki. Okay. That's 2.2. Tapos ito is 1.9. Okay, example. Nag-buy kayo dito. Buy ha. Buy. Pinindot nyo yung green. So, buy kayo. It means up. Diba? Papuntang taas. Up. Okay? So, up kayo. Pakihan natin para medyo makita ng lahat. Pakihan natin ng color. Okay, yan. Up. Nag-buy kayo sa price ng 2.0. Ito yung line na
ito yung line na tumatakbo. Tapos timing, nag-buy kayo 2.0. And then 1 minute yung time nyo. So dapat kailangan ang price nyo is before mag 1 minute or matapos yung 1 minute, dito ang price nyo sa example, 2.2. Diyan ang price. Pag naubos yung time, dito yung price nyo sa 2.2, panalo kayo kasi buy kayo up. So nasa taas ng price buy nyo na 2.0. Kasi buy up pataas, di ba? Tama? Pataas. Ngayon, pag nag-sell naman kayo, okay, sell, pababa. Diba? Nag-sell kayo ng 2.0, tapos ang time, dumating siya sa 1.9. Naubos yung time, ang price is 1.9. Panalo kayo. Ngayon, yung oras na ubos, tapos ang candle is nandito sa 2.0, sa 2.2. Talo kayo kasi nag-sell kayo Nag-sell kayo ng 2.0, tapos yung current price, pagkaubos ng expiry time, nagiging 2.2. So, mas malaki pa sa 2.0 ang 2.2. So, talo kayo kasi nag-sell kayo Dapat, baba yung price sa current price na binili nyo. Nagbili kayo ng 2.0, dapat pag-ubos ng time 1.9 or pababa, panalo kayo. Kung nag-buy naman kayo, ganun pa rin. Nag-buy kayo sa 2.0, dapat yung price is pataas. Dapat yung candle mag-end yung time ng 2.1, 2.2, 2.3 pataas. Panalo kayo. Pero pag mag-end yung candle ng 1.9, pababa, tapos buy, talo. Okay? Yun ang ibig sabihin, sir. Hindi ibig sabihin na tama na yung indicators natin, okay na, Gora na, no. Titingnan natin, pinaka-importante is yung price ng market. Okay? Current price ng market. Saan ba pumunta? The problem is hindi nila tinuro sa atin yan doon, di ba? Tinuro lang mga strategy, bla bla bla, yun. Pero hindi nila tinuro kung ano ang ibig sabihin nung gumagalaw. Yan. Pag nagpindot kayo, ano ang mangyayari? Bakit nalulus, nagtituition, or nagwi-win? Okay? So, tulad nito, buy tayo or tawag nito, mag-demo tayo, okay? Pansinin nyo yan ha, itong horizontal line, yan ang gumagalaw, okay? Pag nag-buy tayo, dapat, kung saan yung buy natin, dapat mag-end ang time sa mas mataas pa na price. Kung mag-sell naman tayo, dapat yung price is dapat mababa doon sa sell price natin. Mag-trade tayo, okay? Para ma-demo talaga. Okay. Hintayin natin tong candle na to. Dito ako magti-trade. Kasi may nakita akong opportunity dito Try natin to. Baka manalo. Baka lang. Kasi ang market very unpredictable. No one knows the market. Only God knows. Walang international pro trader na walang talo. Try natin mag-trade tayo. According to my analysis is, yung prediction ko is down ang market. Yang mga buntot guys, may ibig sabihin yan. Explain ko yan mamaya-maya, okay? Hintayin natin. Tingnan nyo, dito ang cursor ko nag-green. AUD CAD, di ba? Sundan yung cursor ko. Nag-green kasi baba siya sa current price ko. Anong current price na binili ko? Anong price na binili ko? Price 91,285. Ang current price is eto. Diba? So pagtaas niyan, talo ako, mag-green, mag-red ito. Tapos na
yan, nag-green siya. Kasi yung current price is, oh, ayan, tumaas na naman. It means talo yan kasi taas. Beyond my sell. Yan. Yan ang ibig sabihin. Oh, talo. Bakit natalo? Okay, explain ko. Nag-buy ako ng 0.91285. Nag-close ang price ng 91,300. So ano ang execution ko? Nag-sell ako, di ba? So dapat eto 91 mas mababa sa 285 para manalo ako kasi nag-sell ako, di ba? Eh ngayon, ang nangyari, tumaas. Nag-sell ako ng 91,285. Yung price nag-end siya ng 91,300. So talo ako kasi sell yun eh. Dapat mas mababa pa sa 285. Kasi eto mas malaki sa 285 ng 15 points. Eto sa kabila, makikita mo, 15 points. Talo ka ng 15 pips. Sa Forex, tawag dyan pips. Pero dito sa atin, sa binary trading points. Yan. Yung kanina na panalo ko, sana yun? Yung kanina, eto, panalo ko. Diba? Nag-buy ako ng 18,906.10. Nag-end yung price sa expiry time ng 18,915. So, 10, 15 dito. So, 5 points. Nanalo ako ng 5 points lang. O, di ba? Kahit 1 point yan, guys. Panalo pa rin yan, kahit 1 point. Pero kung 0 point, break even, tabla, yung pera mo mababalik sa'yo. Okay? Yan ang tandaan para makita mo dito. Uy, 5 points lang. O, di ba? Kasi nag-buy ako 18,906.10, 610. So, nag-expire yung time, yung market sa 6:15. So, plus 5. 5 points. Diba? Tama? Okay. So, explain ko anong ibig sabihin ng... Kasi ito, hindi rin ito in-explain doon sa mga Zoom nila, di ba? Ito, anong ibig sabihin yan? Sir, bakit may ganyan, may buntot? Okay. Ito, tingnan nyo yung cursor ko, guys. Ito, number 1 na example. Ito siya, bearish candle. Etong green is bullish. Okay? Ang ibig sabihin yan, ito hanging man ito, di ba? Anong ibig sabihin ng hanging man? Ang next position, ang next direction is up. O, di ba? Tumaas. At saka, tama yung theory. Ito yung theory. Ito yung ibig sabihin ng buntot, guys. Okay? Yung trace, kumbaga trace sa English, kumbaga bakas. Bakas yan ng mga buyer. They push the price up. Okay? They push the price up. Kaya, alam mo na ang next candle mo is bullish green. Tama? Okay? Tama. Next. Dito, nag-push ang seller kasi ang seller is pula. Etong pulang candle, bearish. Nag-push ang seller pababa. Anong next candle? Green. Okay? Oh, no, red. Kasi seller ang nag-push. So, expect ka na red ang candle kasunod. And then, nag-push na naman pataas ang mga buyer. Push pataas. Next candle. Yan. Ganun, guys. Yan ang meaning ng mga weak. Weak means yung mga buntot. Okay? Mga buntot ng mga candles. Nag-push sila pataas yung buyer. Tulad nito, nag-push pataas yung buyer. So next candle is green. Okay? Kita nyo? Push ang buyer pataas. So next candle green. Nag-push na naman ang seller pababa.
Tapos, etong push ng buyer dito, maliit lang. So, walang power ang buyer. Mas power ang seller. Kasi malaki yung wick, yung bakas, yung tail, yung ikog, kumbaga sa Bisaya, at saka sa Tagalog is buntot. Malaki ang buntot. So, mas malaki ang power ng seller, bearish. So, next candle is red. Tama. Okay? Yan ang analysis ng mga wicks. But, hindi always ganyan. But, you have the idea. At least, binigyan ko kayo ng idea. Okay? Yan ang mga trading ng mga hindi na gumagamit ng mga indicators. So, I think wala nang question na tayo. Okay? So, you can mute your Zoom now and you can question. Okay. Okay, I hope lahat po naman naiintindihan yung ating lesson galing kay Sir Mac. Una muna po, doon muna po tayo sa lesson niya. Meron mo ba kayong question doon sa lesson niya? Anyone, open na po to, open for your question lang. Doon lang Ito, muna sir. po tayo sa kanyang lesson. Sagutin ko muna to, anong meaning pag blue or red or yung gem? Okay. May mga meaning ang mga gems po ni Ma'am Ruth. May mga meaning ang mga gems. Mababasa mo yan doon sa market. Okay, ganyan din ako, lose pa rin kahit tama yung target. Okay, and the question. 14 tayo ngayon, so I think it's possible may question yan. Any question, sasagutin. It's time. Time na ito, guys, para sagutin yung mga questions. Okay? Any question? Okay, ako muna magtatanong Sir Mac. Yes, go on. Di ba po sir, tama yung sabi niyo po na nagpo-push pataas, di ba? Yes. So tendency, once nag-push pataas, tendency that is green. Tama. Kung nag-push ang pababa, Next candle might, next candle is red. yes, might red. Okay po. Now, pero kung dalawa po yung buntot, magkabilaan, ang tingnan mo kung ano yung pinakamahaba. Correct? Tama po ba Yes. ako? Yes. Kung ano Ang pinakamahaba, yun ang yun ang panalo. yun ang panalo. So, ibig sabihin, Yes. kung ang kung dalawa yung guhit sa bawat gilid, pero mas mahaba yung taas, so meaning Yes. automatic na ang kanyang next na candle ay kulay red. Yes, posible. But not all cases. Pero Okay. at least may idea kayo kung anong meaning nung At least man lang. yes. Ngayon po, sir, ang tanong, Yes. paano ko po kapag cross, yung cross talaga na sign? Yes, yun ang tinatawag na doji candle. Pag lumabas ang doji candle, don't take the trade kasi bawal talaga yan. Both binary trading and forex trading. Bakit? Walang kasiguraduhan pag cross talaga ang lumabas. Tulad nito, hanap tayo ng cross. Yung perfect cross talaga na doji candle talaga. Doji candle, doji. Hanap tayo ng doji. Ito, doji candle to. Ito, oh, yan, doji candle yan. Ito, doji candle din. Ito, doji candle. So, ang ibig sabihin nito, Don't yes, trade. don't trade. Hindi ka talaga mananalo dyan. Kasi, oh, tingnan mo, ang lilit ng mga candle. 1 minute yan. Dito, nag 1 minute ka. Talo ka. Di ba? Kasi maliliit ang mga candle. It means walang kasiguraduhan ang market. Or, tulad nito dito, hindi up, hindi rin down, parang level lang, maliit lang. Ang tawag dyan is ranging market. Kumbaga, consolidated ang market. Nagpapahinga muna ang market. Pagpahinga niya, buwelo na naman siya pataas. Ayun. Diba? Or, consolidate siya, buwelo na naman siya pababa. Either of the side, up or down. Ito ang tinatawag na consolidation market or raging market. Okay? Pero madalasan, sir, nangyayari yan ka ng cross kung nasa between 80 to 50 or 50 to 20 or near sa 50.
Anong ibig sabihin Doon ng po sa trend? RSI. Doon po sa RSI. RSI, hindi Opo. makikita doon. Dito mo makikita, pag may mga doji, it means ranging market. Straight lang, medyo straight lang siya, may curve man, maliit lang. Tingnan mo ito, doji, doji, doji. Okay, Diba? okay. Doji, di ba? Ang ibig sabihin niyan, ranging ang market. Hindi pwede mag-trade kasi hindi ka talaga mananalo dyan. Okay Both po. forex and binary. Basta ranging market or doji market, doji candle, no, don't take the trade. Okay? Talo talaga yan. Proven at Thank you po, tested. sir. Thank you. Okay, baka Yes. meron po kayong tanong pa, yung pumakas sa matin dito, it's time you to... May question si Sir Chad. Ito, siya. So, sir, nawala. Ito, My basahin ko po. question is how to avoid losses po. Anong basihan ng candle para maiwasan malus? Tapos, anong basihan ng candle para mag-trade? Okay? Actually, wala naman talagang proven na 100% na technique. Kumbaga, lalo na sa candle para maiwasan malus. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, pinakita ko yung mga candles. Candlestick pattern. Yan. At least may idea tayo, di ba? Ito, hammer. Ang next candle is up. Potential direction is up. Okay? But, it is not guarantee. But at least we have an idea. Okay? And then, para maiwasan ng loss, anong basihan ng candle para mag-trade na? Yun nga. Eto. Example, hammer. Nakakita ka ng hammer. Alam mo, memorize mo ang hammer na ang sunod niyan is potential direction is up. So, up ka. Diba? But not always that's the case. Hindi lahat ganyan po. Kasi very unpredictable ang market. Okay? Next, Gerson Kater, ano mas maganda time frame sa candlestick at expiration ng order if scalper ka lang dito sa PO? Okay, according sa mga experts, sa mga mentors namin, pinaka magandang expiry time 1 minute, pinaka magandang candle time 1 minute. Okay? Pag may 30 seconds, 15 seconds, it means doon na yan sa specific strategy. Tulad ng strategy ni Mampang, 15 seconds yung strategy na. Di ba? But, according sa mga expert, 1 minute and candle, time frame, at saka 1 minute expiry is better. Pinaka-basic. Okay, ito pa. So, Sir Max, it is not necessary to use indicator to trade. Magandang tanong. Not necessarily, but if we are newbie, doon tayo muna stick sa indicators. Kasi dyan din ako galing, indicators muna. But as you go on, as you master the market, master the analysis, especially technical analysis, pwede ka nang hindi gumamit ng indicators. Kumbaga, yung sabi ko sa inyo, magte-trade kayo without using indicators, gamit ang price action, candlestick pattern, harmonic pattern, volume, yan, yung apat na yan. Yan. Okay, hope I answer your question, ma'am. Chassis. Meron pa di. Pwede po ba pakita lahat ng candlestick? Ano ibig sabihin? Ito siguro. Yan. Don't worry guys, ipapasa ko to doon sa JC natin, mga uri ng candles. What is candlestick? Ito, mga uri ng candles, kinds of candles. Okay? And then you can study this. Okay? Para ma-studyhan nyo, para mapag-aralan nyo kung anong mga meaning ng mga candles. Okay, next. Pwede po ba? Okay, tapos. Okay, thanks. Welcome po, sir. Ma'am. Any question, guys? As long as andito pa tayo, di ba? Andito pa tayo sa Zoom natin. So, para walang makalimutan na question. Diba? Go on. You can unmute yourself para... Sir,
nahihirapan kayo mag-type, you can, di ba? Ikaw, Sir, Sir Brave. Ikaw, Brave. Sir siguro Brave. ito yung tanong ng lahat, sigurado ako. Ano, sir? Sigurado ako itong tanong ng lahat. Okay, Paano go. magkakaroon ng real money? Paano magkakaroon ng real money? Okay. Dito sa taas, follow my, if I'm correct me if I'm wrong, okay? Explain ko muna. Pag naka-demo kayo, click this one, arrow down. Yan, lalabas yung quick trading reel. So pag deposit na kayo, may lalabas yan, $100, di ba? Yun siguro yung tanong, tama? Tama, sir? Hindi, ang Tama ba tanong ko yun? po, paano pa magkakaroon ng pan-deposit? Paano magkakaroon ng pan-deposit? There's a lot of way. Wag lang ibenta ang bahay. Yun. Huwag na ibang ang harap buhay. Meron ko nabasa gano'n na. Sino ba nag-comment to na among kabuhayan daw nila wala na. Ako, binenta ko secret. Hello po. Good evening, sir. Yes, Yeah, good meron evening po. Opo. Sir, di ba sabi nyo, pwede kami mag-copy trade sa inyo? Mga ano. Halaka. Yes, expected ko na tong tanong to eh. Sige, go on, ma'am. Opo. Yun nga, sir. Paano kami ituturo nyo po ba sa amin kung anong gagawin namin para makopy yung trade ninyo? Yes, another topic na yan by next week kasi hindi ko pa maituro ngayon sa inyo kasi hindi pa ako top up. Hindi pa ako naglagay. So, Okay, yes, hindi pa ako naglagay. So, hindi pa makakopy. Tingnan mo, hindi ako makakopy kasi sabi dito is add money to your account in order to copy trade. So, as of now, hindi ko pa yan madidiscuss sa inyo kasi hindi pa ako nakapag-funding. By next week, mag-funding na ako kasi tatapusin ko muna tong lahat ng mga Zoom ko. Actually, loaded ako from Sunday, the other Sunday, up to bukas, meron pa hanggang Lunes. Meron pang mga webinars talaga. Aside pa doon sa webinars natin sa Jumpstart natin, may mga sarili akong mga webinars sa ibang mga grupo. Bukas meron 1 p.m. personal training ko, personal orientation ko dito sa amin. Pagkagabi, may webinars. Pagka-Lunes naman ng hapon, may webinars. Pagkagabi naman ng hapon, ng gabi ng Lunes, may webinars din. I think mga Wednesday, tuturo ko. papagod, no, sir? Hindi tayo dapat mapagod kasi maraming umaasa sa atin. Okay? Ang bait nyo, ang bait nyo. Sir, yun nga po kasi at least habang hindi pa kami marunong, habang inaaral pa namin at the same time, nakaka-copy trade po kami sa inyo, di ba? Yes, pero I will tell you, grabe ang kaba pag may copy trade. Bakit? What I mean ako, kinakopy nyo ako. Grabe ang kaba ko. Bakit? Number one kalaban talaga sa trading emotion, di ba? Kinakabahan ka. Bakit? May nagka-copy trade sa iyo eh. 1,000, 100, di ba? Buong halos marami yung mga nagka-copy trade sa iyo. So dapat talaga alagaan mo yung trade mo, galingan mo. Di ba? Sir, Yes. sir. Ganun kakaba ang copy trading. Nung unang may nag-copy trade sa akin, muntik na akong ma-collapse. Sir, yun nga po yung tawag dito. Ibig sabihin, hindi ka magpapa-copy trade kung hindi ka ano sa sarili mo, di ba? So kami naman, tiwala kami sa iyo, ibig sabihin. Ibig sabihin, sir, yung, di ba, naniniwala kami sa iyo. Kasi naman ikaw, kung hindi ka rin tiwala sa sarili mo, hindi mo kami papayagan mag-copy trade sa iyo, di ba? So it means, para kaming nakasandal sa pader. It's not always that's the case. Pero ganito lang masasabi ko sa inyo guys na the market is very volatile. Kahit yung mga pro namin na kahit ako sarili ko hindi ko masatawag talaga na pro talaga ako, but I know something.
kaya kong makipagsabayan sa totoo lang sa mga jumpstart na mga coaches natin. Pero I never boost myself kasi masama yung hahambog tayo, di ba? But keep Eh, it low. Sir Mac, Sir Mac, Yes, doon sa copy trade, magkano ang pinaka-minimum naman sa ganun? Pinaka-minimum amount sa copy trade. pinaka-minimum amount, depende po. Kasi oo nga. Ngayon, naalala ko, doon sa YouTube channel ko, kasi noong nakaraang buwan at may tutorial ako na Zoom din kami kasi gusto nila malaman paano mag-copy trade. So, gumawa ako ng video, in-upload ko sa YT ko, doon may copy trade doon na topic. Tingnan nyo guys, forward ko mamaya yung link. Andun yung copy, yes. Ang galing naman sir, para may views pa. Come again? Ang galing mo naman para may views pa ang YouTube, ah. Hindi kasi pwedeng wala tayong YouTube channel, sir, kasi saan natin i-upload, di ba? Yung mga recorded, tulad nito. Di ba? Recorded ito. Sama rin po, sir, sa YouTube channel mo na rin? Yes, Para meron- doon sa para may YouTube video. channel. Doon sa YouTube channel ko, andun yung video ng tutorials how to copy trade. So, ilalagay ko sa GC natin mamaya yung link para makita nyo. Okay? Thank you, sir. Thank you. Yes. Eto, may tanong. Sir, please give a sample yung real trade para makuha namin yung timing at kung saan pwede mag-trade. At yung analysis trade mo, sir, next week, ha? Anak ka, pinag-iingat ako. So, may utang tayo ngayon, next week na. Well, Opo. anyway, Sir Chassis, darating tayo dyan. Hinay-hinay lang muna. Don't worry, guys. I will teach you. Basta yung sa akin lang is requirements ko sa inyo. Masterin nyo yung tinuro nila Ma'am Pam at saka ni Wela. Pag na-master na nyo yun, malalaman ko yan kung master na kayo kasi kumikita na kayo. Screenshot, ilapag sa JC, makikita ko, wow, they are improving. So, I can give you my own analysis. I can teach you my own analysis and can teach you my own strategy. Ngayon, I cannot teach you my strategy. Bakit? Hindi nyo pa na ma-master yung binigay nila na mga strategy. So, kung pupunuan ko pa ng bago, ang mangyayari niyan, malilito na kayo. You will be overwhelmed by the informations. So, malilito kayo saan kayo pupunta. Okay? So, master it first. Let's say, 1 month from now, 2 months from now, I will teach you both binary and forex. Okay? Promise Ako, yan. sir, wala akong attend sa mga Zoom nila, kaya hindi pa ako nakaka-umpisa talaga. Kahit demo, hindi pa ako nakapag-try ng demo. Ngayon pa lang yung Zoom ninyo, doon ako nakapag-attend kasi nachichempong may ginagawa. Okay. Huwag mag-alala, ma'am. Matututo ka rin. Sir Sir Mac, Tor, yes. Yes, ma'am. Go ahead. sorry. So Yes. in case lang po, kung magka-copy trading sa inyo, Yes. may percentage po ba kayong shares? Sa copy trading, Oo. sa pocket option, sa pagkakaalam ko, wala po. Wala po kaming mga traders na kinakopy ninyo, wala po kaming mga komisyon doon sa mga spreads, sa mga wins, sa mga losses na wala. But, on the other side, sa Forex, na mga broker, meron po yan, nangyayari po yan talaga, kahit sa ang broker ng Forex. Yes. Pero dito, sa pocket option, wala pong ganun na may komisyon. Wala po. So sa forex trading po, mga magkano ang sa broker? Sa broker, depende po sa spread. May spread na 0.2, 0.1, depende po sa broker. And then yung kinaka-copy trade nyo na naman, doon sa mga trader, 20%, 10%. Example, this day, nag-profit kayo ng $100, let's say. So, kung 10%, may $10 sila sa inyo. Mm. Yes. Okay. Ang mga forex. Tapos sir,
napansin ko kasi din yung sinasabi nila, Ma'am Pam, Yes. kailangan mga medium candle lang po Yun ang sa strategy nila. ang sa But strategy nila. Pero sa yes, akin, parang mas sure yung pag medyo humahaba, sunod-sunod, yung mataas yung line. pwede. Kung may Oo, pagkakataon, it doesn't mean naman na yung sa kanila, siguro sinabi nila lang yun kasi at least, kumbaga default is dun ka magsisimula sa medium, huwag sa maliit. Yes. okay. Tapos Dun pataas na ng siguro. pataas yun. Yes. Kasi sinubukan ko yan eh. Try ko yung Oo. mga matataas. Pwede naman. Opo, But, ang ibig Cute na eh. sabihin siguro nila doon sa medium is dun kayo magsimula sa medium, pwede rin sa taas, mas mataas pa. Mm, Okay? Kasi ma'am, may posibilidad kasi pag mataas yung candle, may bababa yung horizontal. Yes, Yun tama. ang experience ko kasi mas prefer ko yung medium kasi para sure ball compare yung mahaba. Napansin ko kasi yung horizontal, pag sobrang taas niya talaga, naku, sabi ko, nakita ko talaga na sure yun eh. Yes. So, Depende. nasa ibabaw siya ng hammer. Ako naman, iba yung approach ko sa mga teaching ni Pam at saka ni Wela. Dito kay Pam, di ba sabi niya 13, 14 na seconds, pwede na. Opo. Sa akin, hindi, iba eh. Hindi siya effective sa akin. Iba yung approach ko sa technique niya. Minsan 8-7, dun ako. Kumbaga, advance ako. Inuunahan ko na kumbaga. 7. Yes. Minsan 9-7, between 10 and 7. Diyan ako nag-uumpisa. Very effective naman. Kasi Pero, sir, yung kang yes, go on. yung kay Coach Pam after 15 minutes click siya, 'di ba? Which is i-timing lang yung after 50 seconds. 11 to 15, 15 to siya 11. Yes. mag-click. Yes, Pero sir. sa mas maganda yung mas hindi pa yung tatapos yung time, tsaka ka mag-click para may posibilidad na win streak ka. Tama. Yun nga sabi ko, ako between 10 and 7 seconds. Diyan ako. Kasi doon sa 13 at saka between 10 and 13 medyo para sa akin I don't know sa iba pero para sa akin sa case ko hindi siya masyadong mataas yung win rate. Doon ako minsan umabot pa ako ng 6 at saka 5 eh. Pag napapansin ko yung candle na medyo may ibababa pa to, lalo na nilagyan ko ng another confirmation na stochastic. Kasi yung stochastic guys, pag na-memo mo yung stochastic, napakaganda yan na i-pair sa RSI. Maniwala kayo, totoo talaga yan. Okay? And then, sa Sir, tanong po. withdrawal po, teka muna mama, sagutin muna natin itong mga nag-chat. Sa withdrawal po, sir, ano maganda gamitin? GCash, Bank, Paymaya. Okay, Jason, mas maganda yung mga e-wallets like GCash, Paymaya. Between GCash and Paymaya, Paymaya ang pinakamadali. GCash is based on experience 8 hours, 5 hours. Paymaya 3 hours. Yan. Wow. Sir, turuan nyo din kami Forex para mas maganda. Yes po, Ma'am Melissa Gabriel. I will teach you Forex. Sir, anong ibig sabihin ng H4? Ibig sabihin ng H4 is 4 hours. H1, 1 hour. H2, 2 hours. Okay, so Sir Max pwede ba pakita lahat ng candlestick? Okay, ipapasa ko doon sa JC natin yung etong candlestick ito para mapag-aralan nyo. Okay? And then, sir, nahuli ako ng pasok sa Zoom.
Send nyo po sa GC recorded po. Yes po, Ma'am Melissa. Naka-record po ito. Okay. Next question. Any question? Sir, Yes, go on, ma'am. tatanong ko lang, alin po ang mas malaking percent ang yung broker sa Forex or sa crypto? Okay. Sa Forex or sa crypto? Depende po kasi, ma'am, kasi may mga broker, malaki yung mga spread. But before we go on sa question mo, ano yung percentage na ibig mong sabihin? Yung commission ng Commission. so commission ng broker. Opo. Yes, depende po, ma'am. May ibang broker may 1.2, 1.3, 0.1, but depende pa rin sa account mo kasi may account na standard, may medium account, may high tier account, depends sa panda account. But as a whole, may tinatawag tayo sa Forex na spread. Lahat ng mga Forex broker may mga spread. Spread means doon sila kumukuha ng kanilang income, commission sa atin, sa mga trades natin. May iba 0.1, 0.2, gano'n. Sa Forex po, hindi pwedeng walang broker, ano, sir? Lahat po, binary trading at saka Forex or crypto. Lahat, wala pwedeng mag-direct. Kasi hindi naman tayo makabili sa market kung hindi tayo dadaan sa brokers. Okay. Halimbawa, pasensya na po kasi ako na umpisa kasi sa crypto kahit konti lang. Kasi Yes. sa Forex, pa po ang in Forex eh. Sa crypto, ibig sabihin, halimbawa, kung nagtitrade ka sa Binance, si Binance ang may porsyento sa tinitrade mo, ganun po ba? Yes, of course. Kasi si Binance ang broker mo. Yun. Po pala. Okay. Sige po. Thank you, sir. Agoy, tagay na sa siya oh. 20 raman eh. Mapalit mo sigarilyo. Sir, mas mahaba spread, mababa bawas sa atin ng broker. Sa experience ko, mas mahaba ang spread, mas malaki ang bawas. Okay? Mas malaki ang bawas kasi mahaba yung spread. Siyempre, ganon, spread. So, ito 1. Ito 0.1. O, di ba? Spread kasi yan doon sa chart mo. So, once mahaba yung spread, mas malaki yung commission. Diyan sila kumikita. Okay? Ito si Ma'am Cha. Sir, pahabol po. What is the importance of moving average? Nood ako sa recorded. What is importance of moving average? Okay, lagyan natin ng moving average. Ang ibig sabihin ng moving average, ba't nakalagay ako nitong isa? Ano kaya yun? Ba't ako naglagay nito? Close natin. Moving average. Ibig sabihin, diyan mo makikita kung ano ang, from the word moving, move, yung move ng market. O, tingnan mo ito. Pero usually guys, sa amin, pag maglalagay kami ng moving average, 200 yan. 200. Yan. Sana yung 200 moving average ko. My God, asa na yun? Wala. Ayun, sa taas. Ayun. Ituturo ko din to sa inyo guys, ba't ganyan ang moving average ko. Ang ibig sabihin yan guys, pag yan, andyan ang moving average na 200 sa taas, ibig sabihin is, ang market is downtrend. O, diba? Pababa. But, kung ang moving average is andyan sa baba ng mga candles, ibig sabihin is yung market is uptrend.
Yan. Yan ang ibig sabihin ng moving average. Pinapakita niya kung ano ang move ng market. Okay? Kasi yan yung sa amin, tinuro sa amin. 200 moving average. Para makita ng pangkahalatan yung move ng market. Tulad nito, nasa baba ang moving average. It means uptrend. Ayun na, sa taas. Pataas na yung market. Yan ang ibig sabihin. Okay? Next. May tanong pa? Kung wala nang tanong guys, so let's end this. And then kung may mga nakalimutang mga tanong, sagutin natin doon sa JC, okay? Next week I will Thank you, sir. Thank you, sir. Next week, yes, you're welcome. Next week I will discuss how to copy trade. Pero kung gusto nyo, post ko yung link ng topic ng how to copy trade sa JC natin and then pati ito ngayon. Okay? Thanks po sa lahat ng nag-attend. Kay Ma'am Gamalin, kay Sir or Ma'am Katal, Gerson, Edna, ka Ma'am Edna, ka Ma'am Cha, ka Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Arlene, kay Sir Gerson, kay Ma'am Ruth, at saka yung iba pa, kay Ma'am Eds, kay Melissa, kay Sir Cha, kay Sir Brave, sa lahat at Thank you, sa sir. ibang, yes, you're welcome. Sa lahat na ibang di ko pa na-mention, salamat. See you in JC. Doon tayo sa JC. Okay, sige. Opo. Goodbye.